Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin tong reaksyon ni Banat Bay sa pagdepensa ni Vice President Sara Duterte dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero bago natin simulan, baka hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, baka pwede naman makalambing, pakipindot naman yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin na po natin reaksyon ni Banat Bay dito sa pagdepensa ni Vice President Sara Duterte. Tuloy natin to sa Senate naman. Dinipensahan ni Vice President Sara Duterte si Pastor Apollo Kibuloy laban sa hindi raw patas na pagdinig ng Senado kaugnay sa mga aligasyon ng pang-aabuso. Sa gitna nito, posible namang hindi pa maisyuhan ng arrest order ng Senado si Kibuloy. Nagbabalik si Mayan Los Baños. Isa pang pagdinig. Yan daw ang hihilingin ni Senate President Mig Zubiri kay Senator Risa Hontiveros na chairman ng Senate Committee on Women and Children. Kaugnay pa rin ito ng mga aligasyong pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy. Alam mo, ilang taon naman to si Hontiveros? Bakit ka tinanong ni Banat Bay? Hindi naman sa nangaano, no? Pero parang mas mukha pa siyang stress kay Pastor Kibuloy. Baka kulang sa ano? Kasi si Pastor Kibuloy 70 na daw. Hindi ako makapaniwala, 70 na yun. Baka kulang lang si Senator Hontiveros sa ano, sa beauty treatment, kaya siguro masyadong stress yung itsura dahil siguro hindi niya mapasunod si Kibuloy, kaya nai-stress siya. Parang hindi niya makuha kung paano nag-iisip siya na paano kayang gagawin niya para mapasunod si Kibuloy. Parang lumalabas, parang obsessed ba, parang gano'n na kailangan magayuma ko si Kibuloy na mapasunod ko siya rito, mapalitaw ko siya dito sa hearing na to. Nistang kutis eh. At saka antikas pa. Ito si Hontiveros parang lamog. Ay, sorry naman. Buti ka ko nang masabing lamog. Buti na lang hindi ko nasabing lamog. Buti na lang hindi niya nasabing lamog talaga. Hindi, wala namang masama doon sa lamog. Alam mo yung lamog yung kuwari kang bibili ka ng gulay. Kuwari ng mangga, di ba? Kasi ako bumibili ko ng mangga eh. Okay. Iniiwasan ko yung lamog na mangga, yung ang dami ng pumiripot-kuripot, mga ganon-ganon. As makikita mo yung marka ng mga daliri sa mangga. Di ba? Yung ganon, lamog na ang tawag doon. Hindi naman sa sinasabi kong parang ganon si Hontiveros, ha? Wala akong sinasabing parang ganon. Wala. Pero medyo malapit. Sa ilang babae at batang kasapi ng Kingdom of Jesus Christ. Kiit ni Zubiri, dapat may isyuhan muna ng show cause order si Kibuloy. All she has to do is come up with another committee hearing really quickly, maybe today, maybe tomorrow or Monday, to give a show cause order. Kasi nasa Supreme Court ruling yan eh. I don't want to be in violation of the Supreme Court ruling on the family. Buti pa to, alam niya. May Supreme Court ruling na po kasi yan eh. Di ba yan nga yung sinasabi natin, lalo na doon sa mga alipores ni Mark Models of Manila? Ang daming tanga doon. Sa totoo lang, ang daming tangang followers ni Mark Models of Manila. Paulit-ulit lang nga sinasabi yan. Meron ng jurisprudence ang Supreme Court dyan. Pagpipilitan pa rin. Hindi kasi iba yun. Pero na nga sinabi ang Supreme Court, di pwedeng pilitin. Paulit-ulit. Ganyan ba talaga mga tanso? Tanga talaga? I know what? Ganun talaga pag ang paniniwala nakabase lang sa isang, sabihin natin yun nga, kulang. Wag natin sabihin tanga, kulang na lang sa research. So, siyempre, pag followers ka, nakadepende ka lang sasabihin nung sinusundan mo. Kaya, yun nangyayari. Parang kung sinasabi ni Banat Bay, tanga yung sinusundan nila. So, yung tagasunod, tanga rin. Sir, kaya kayo bumoto ng ganyan. Hindi, kasi alam mo, mahirap din naman eh. Pag tanga mga vloggers nila, talaga nga naman yung mga followers, tanga. Mantakin mo yung mga vloggers nila. Puro tanga. Anong expect mo doon sa mga followers nila? Hindi ganun din. Di ba?
issue. Sa show cause order, bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag si Kibuloy kung bakit hindi siya dapat ipakontempt at ipaaresto ng Senado dahil sa hindi pagsipot sa mga hearing. Nauna nang itinanggi ng kampo ni Kibuloy ang mga alegasyon, pero oras na hindi pa rin sundin ni Kibuloy ang show cause order, dito pa lang daw mapipilitan si Zubiri na maglabas ng arrest order. Pag nag-show cause order si Ma'am Risa at hindi pa rin satisfactory yung explanation, sagot, tayo talaga pumunta dito, then it is ministerial on the part of the Senate to release the issue or the arrest. Gusto ko lamang pong sundan. Kagabi sa isang privilege speech, hiniling na ni Senator Robin Padilla na show cause order lang ang i-issue laban kay Kibuloy sa halip na arrest order. Ngayong araw din ang deadline ni Padilla para makalikom ng 8 pirma mula sa mga miyembro ng komite para pigilan ang pagpapaaresto sa pastor. Samantala, nakiisa naman si Vice President Sara Duterte sa panawagan ng suporta kay Kibuloy. Tinawag ng bise na pandarahas at hindi patas ang ginagawang pagdinig ng Senado kaugnay ng mga issue ng pang-aabuso ng pastor. Wala rin daw itong Ayan ang tanong ni Diego Latigo, ba't ayaw nilang i-zoom na lang? Actually, okay lang kay ano yun eh. Kay Pastor Kibuloy yung zoom eh. Alam nyo kung bakit ayaw nilang i-zoom? Kasi pag pinayagan nila yan, o hindi pahiya sila, bakit di nila pinayagan si Tebes mag-zoom? Ganun lang kasimple ho yun. Kasi nga, itong mga senador na ito, wala eh. Depende kasi kung sino yung uusigin nila eh. Nandun nakadepende kung pwede ang zoom o hindi. Pag ang inuusig nila ay mga maliliit na tao lang at hindi naman nila kailangan pag-initan, okay lang i-zoom. Pero pagka katulad nila Kibuloy at saka nila Tebes, hindi pwedeng i-zoom. Pansinin niyo yung mga nag-witness diyan kay Kibuloy, di ba? Nakatakip na yung muka, pero pwede naman mag-zoom na lang yun para sa security. Sinasabi nga nila na iniingatan yung seguridad ng mga witnesses. Ngayon, kung talagang gusto nila pasagutin, pwede naman sa Zoom. Pero ayaw nila payagan kasi nga, pag gusto nila talagang idikdik ng todo dyan, hindi nila papayagan. Kasi nga, tama nga naman sinabi ni Banat Bay, pag pinayagan si Kibuloy, magreklamo na si Tebes. So magkakaroon na ng ano dyan, ng hindi patas na pagtrato. So lalong mapupulaan tong Senado na may kinikilingan. So pag ito pabor sa mga senador na talagang sila yung magbe-benefit doon, hindi nila papayagan yung mga zoom. Pero pag yung benepisyo ay para sa, alam niyo yun, yung makakabuti doon sa pinapaboran nila, ipapayagan lang nila. So makikita niyo talagang hindi talaga patas, hindi, kumbaga marami namang way kung talagang gusto nilang pasagutin eh. 'Di ba? Ano ba naman yung Zoom actual din naman 'yon, nagsasalita rin naman yung kung sino man yung gusto nilang tanungin doon. Bakit ayaw nilang payagan? Tungguhan, hindi raw biro ang mga paratang kaya dapat lang bigyan ng patas na laban si Kibuloy. Ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. No comment naman si Zubiri sa sinabi ni VP Sara na trial by publicity na ang ginagawa kay Kibuloy sa Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Kapapasok lang na balita, naglabas na ng show cause order ang Senado laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam mo, exciting to mga susunod na mga araw. Ito mga nangyayari. Bakit? Exciting ito. Bakit naman? Sobrang exciting ito. Bakit nga? Kasi magkakaalaman talaga eh. Kasi mapapahiya yung mga senador dito at saka mga congressman. Once dinala ito sa korte, sigurado ako tinatawanan sila ng korte. Yung gusto, siguro sinabi ng mga... Kasi parang lalabas dito, sinasapawan na ng Senado tong korte. Na alam naman natin, korte lang naman ang pwedeng magbigay ng verdict kung guilty or not guilty.
So sa korte kasi may cross-examination, doon mapapatunayan kung talagang nagsasabi ng totoo yung both, kung sino sa both party nagsasabi ng totoo, which is kung si Kibuloy, yung mga nagwi-witness na nag-aakusa. Sa ano kasi sa Senate hearing ang nangyayari, kumbaga nakakiling kagad. Kaya nga sabi ni Vice President dito, di ba, trial by publicity ang nangyayari. So, binigyan na kagad ng Senado ng guilty verdict kagad dito si Kibuloy na sinasabi nila na ginawa talaga ni Kibuloy yung pinaparatang sa kanya, samantalang dinismiss na nga ng Davao, ng RTC ng Davao yata yun yung unang ikinasok kay Kibuloy. So doon pala makikita nyo na na may ibang intensyon yung Senado, lalo na si itong si Ontiveros. May ibang intensyon to, bakit ganyan yung ginagawa niya, parang binabaliwala niya na yung korte, na which is yun naman talaga yung proper forum kung talagang meron kang akusasyon na mabibigat tulad yan, criminal case po yan, may rape yan, so masyadong maselan yung paratang na yan, so dapat dali niya sa korte, kasi korte lang ang magsasabi kung guilty or not guilty, diba? Kaya nga sabi ni Banat Bay, bakit di na sila nag-vlogger kung gusto lang pala nila magkomento na magkomento. Ang korte dito, gusto nyo pala maging judge, ba't di kayo nag-judge, ba't kayo nag-senador?